segment naman po tayo sa live ko. So, pag-uusapan natin ngayon, no? Speaking of Christmas, coming Christmas Day is coming na po, mga kapuso, mga kawaluchuban diyan. So, yun po, yun nga, napag-usapan ni speaking of Christmas, so ibig sabihin, what is Christmas to you? Kung ano ibig sabihin ng Christmas, ibig sabihin, araw ito ng pagbibigayan, at araw rin ito ng mga, alam mo, mga natutunan mo sa mga nakaraang taon. Okay? So, yun ang, mayroon tayong pag-uusapan konti ngayon, related din to sa entertainment, especially for the show ng Eat Bulaga at saka yung nga yung noontime battle show ng mga noontime show natin dito sa Pilipinas. So, yun po, may pag-uusapan natin konti lang naman, hindi naman masyado sigurong mahaba, no. Ito kasi ang komento ko dito. Ano nga ba yung mga natutunan natin sa ilang buwan nung napanood natin ang mga noontime show? Okay? Pangalawa, ano nga ba yung mga mabuting tinuturo sa atin ng mga host ng either ng dalawang show? Kasi ang nagtutunggali kasi ngayon AAT versus Modern Eat Bulaga. So, yun po. Ngayon, ang gagawin natin, hihimayin natin ngayon, ano ba yung mga learnings na natutunan natin bilang manonood? At ano ba yung klaseng audience ang hinahanap o audience na ang matutunan ng audience sa panonood ng noontime show, especially AAT, ng TBJ, at ng Eat Bulaga. Okay? So, una, pag-uusapan natin ngayon yung sugod bahay ng AAT. Ano nga ba yung mga moments na na tumatak sa isip mo? Siyempre, automatic, TBJ, andyan silang tatlo, The Legend. But, except that, okay? Kasi, as what I believe, noontime show was supposed to be for families, pangbata, okay? Pwede sa bata, pwede sa matanda, pwede sa teenager, kahit sino pwedeng manood. So, ibig sabihin, kailangan talaga sa noontime show, dapat may matutunan din tayong mabuti. Hindi lang entertainment, but matututo rin tayo ng mga tatawag nating good learning, good values, kumbaga values. Okay? So una, pag-usapan natin ang AAT, yung sugod bahay. Okay? So may paparinig ako sa inyo na mga medyo disturbing things from this show, okay? So, ito, pakinggan natin kasi bawal kasi pag iikon, baka makopyright tayo. So, ito lang pakinggan natin. Papakita ko sa inyo. Okay? Para marinig nyo. Habang nasa sugod bahay, ang double cuts ay biglang may nagmura. Nakakagulat, kaya pasok si Manalo para mag-adlib na parang walang nangyari. Pagbalik ni Wally ay parang may ng sakit. At tuloy. So, ayun. Mas maganda yung hindi natin paparinig yung words na yon kasi baka kuan yung video natin, ma-report for bad words. Okay? So, yun. Galing sa kanila yun, ha? Actually, napabalita natin sa ngayon yun, di ba? Ito pa, isa pa. Ha? Ah, isa pang video na galing sa kanila. Okay? Ito, pakinggan natin. Nagsorry na ang kapatid noontime show na AAT kasunod ng kontrobersyal na biro ng host nitong si Joey De Leon noong Sabado. Alinsunod niya sa ipinadalang sulat ni AAT Head of Creatives and Production Operations, Jenny P. Ferre, sa Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB.
Sa sulat, ipinaliwanag ni Ferre kaugnay sa sinabi ni De Leon na isa ang lupit sa mga bagay na isinusuot sa leeg. Na-interpret umano ito ng mga manonood na patungkol sa sensitibong usapin ng suicide. Kaugnay niyan, humingi ng Ayun. Ayun. Yun yung mga mga nakakagulat sa kanila, no? Ito hindi to fake news, ha. Nangyari talaga to. Ito nga sabi ko, ulitin ko, wala itong script at organic ito, ha. Wala itong gawa-gawa ko or inedit ko yung video para manira. Galing ito mismo sa legit news at galing ito sa legit sa YouTube na talagang napabalita talaga na nangyari talaga yung event na ito. Okay? Ito pa isa. Ito. Ito may sinasabi kasi siya na medyo may konting ah dali na ha. Oy, ang tatandaan nyo na. Pagbigyan nyo na yung mga bata. Well, ito para sa'yo. Ah, ikaw, pwede ka na palang ilibing. Kung ganun, tumahimik ka na. Kasi, ibig sabihin, ito may galit na ako eh. Kasi, pakialamera o inggitera kayo. Inggitero o inggitero kayo. O pakialamero. Ang tao, hanggat gustong gumalaw, pabayaan mo gumalaw. Kung gusto magtrabaho, pabayaan mo magtrabaho. Yung, pag nagkakaedad kayo, malalaman nyo yung pagtanda nyo. Kung umabot pa kayo. Ah, kaya ka nagtatrabaho pag matanda mo, hindi na sa sarili mo yun. Hindi na para sa sarili mo. Ito lecture na to. Para na yan sa ibang tao. Para na yan sa pamilya mo, sa mag-anak mo. Kaya kayo yung mga basher na, uy, pagbigyan nyo naman yung iba. Ang pwede ko sabihin sa'yo. Uy, ang tatandaan nyo na. Ayun. Yun. So, yun, nagalit si J, letter J, dahil sinabihan silang matatanda na. Actually, ang masasabi ko lang naman diyan, sir, totoo naman in reality. Ang punto lang naman doon ng iba doon is ituro nyo naman yung talent nyo, okay? Imbis na manira kayo, imbis na murahin nyo yun, at pagsabihan nyo ng masasama yung katunggali nyo, why not teach them also for what's the good? Anong pwedeng magandang gawin? Okay? Imbis na siraan mo sila, imbis na ihilahin mo natin sila ng pababa, bakit natin, why not we should help them because, dahil nga, kasi, sabi nyo nga, may pangalan na kasi showbiz. For how many years? You are already, ancient guys. Ibig sabihin, kuha na kayo, sa hapon tawag sa inyo is, sensei. So, ibig sabihin, teacher. Sa mga batang host, dapat tinuturuan sila kung paano, anong magandang gawin para sa paano pamahalaan ng mabuti ang noontime show, anong magandang, naiintindihan ko naman na mayroon kayong personal conflict with Tape Inc. But, pag sa ganito kasi di ba nasa noontime show tayo, let's remember na pinapanood dito ng mga, lahat ng tao, kahit mga bata, siguro kailangan nating ipakita sa noontime show na ang noontime show ay nagtuturo ng mabuting asal. Ang noontime show ay hindi nagkukonsinti ng mga taong naiinggit, papakalat ng fake news, nagmumura, at anong klaseng immoral na bagay. Okay? Tawag ko siya immoral na bagay kasi, naninira ka ng tao eh. Sinasabi mo na nagmamayabang ka na ganito ganyan. Tapos ito pa yung ito yung reflection din galing sa kabila ha.
Ito, may isang tao ito. Ha? Sinasabi niya na magsasara na raw ang Itbulaga. Ilang beses na niyang sinasabi na magsasara na raw ang Itbulaga. Okay? Sinasabi niya, ito sa video ito. Titignan ko muna. Para makita nyo, baka sabihin yung fake news, no? Okay? Oh. Oh, ito pa nga yung sinasabi niya, oh. Ito, may isa pang tao, anong komento niya, oh. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kilala niyo to? Mga kabayan, mga kapatid, mga kapuso, Oh, mga pamilya, oh, Bergans, ito siya. araw po sa inyong lahat. Ito siya ang nagsabi na ilang beses na ng Itbulaga daw magsasara. Isa pa tong vlogger na ito. Itong mga vlogger na ito ha, as kapanalig to ng kabila ng EAT. Okay? Pwede niyo naman i-search yung Itbulaga, not Itbulaga, itong vlog ng mga taong ito para malaman nyo kung talagang totoo yung sinasabi nila na magsasara. Ilang beses na yan sinabi nila na magsasara ang Itbulaga. Okay, kung kilala nyo yung taong ito, pakinggan nyo yung boses. Isa pang ni-report itong pep.ph na Ayun. Isa pa to. Magkakaroon daw. Oh, ayan. Kilala nyo to. Alam ko, kilala nyo to, no? No? Isa pa. May isa pa. May dalawang tao na lang. Ipaparinig ko sa inyo yung mga boses na ito. Ito yung nagpapakalat ng kahit ano-anong fake news, kasiraan, pati si Yorme hindi nakaligtas sa mga taong ito. Binalahura eh. Kaya ito. Mga kababayan, ako nga po pala si Jake Matos. Kalala mo yan. Di ba? Isa pa. May isa pa to. Ayun. Ito kilala. Isingit na nga rin natin to. Ayun. Isingit na nga rin natin itong May pasingit-singit pa, no? Panibagong may pasingit-singit pa. So, yun. Ito ang sasabihin ko. Iiwan ko sa inyo yung judgment nyo. Kung matinong tao ka, may matinong isip, at hindi ka troll na bayaran para lang magpakalat ng kahit anong malisyosong impormasyon o balita sa tao, malalaman mo kung ano yung tama o hindi. Okay, tapos na tayo doon sa kabila dito sa TBJ production o itong sa TBJ Sugod Ba. Ito dito naman tayo sa Itbulaga. Ano bang mga natutunan natin dito sa Itbulaga, lalo sa G sa Gedli? Okay, so ipaparinig ko sa inyo. Una, ito yung una na tumatak sa atin na natulungan ni na Yorme, no? Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin yung actually, kung nakita nyo ito, kung nanonood kayo ng Itbulaga, ito yung kambal, no? Na natulungan ni Yorme, no? At umiyak nga dito si Yorme, no? Dahil sa medyo sensitibo yung sinasabi ng mga bata, eh. Sandali, ha? 7,000 pesos. 7,000. Opo. Ito yung mga bata. Grabe. Dahil dyan, Ito yung kambal, kung naalala nyo. Nag-start Yung maaga pa yung G sa Gedli. Actually, binablog to ng kasama din natin. Malalaman, Betong, ano? Hindi mo talaga kung saan tayo dadalhin ng Diyos. kanina nagtatawanan lang tayo, Yorme, dun sa kabilang stall di ba? Dun sa nagpapautang sa construction. Sandali, maghanap ako ng ibang video kasi hindi masyadong klaro yung sinasabi ng kambal, no? Tignan ko muna kasi medyo maraming video to.
At mahirapan kung i-edit pa natin to, baka sabihin na naman fake news, no? So, try ko i-search dito kung makukuha ko yung sinabi ng kambal, ha? Okay. Kasi baka sabihin nyo ulit, fake news na naman tong taong to, no? Hello sa mga basher dyan, shout out. Tuloy lang kayo sa pakalat ng fake news niyan, tsaka mali-maling impormasyon, mga basher. Good luck. Tapos kanina, hindi lang kanina, mamaya kanina ipaparinig ko ito yung kanina. Nung mga nakaraan din, may babae na may anak na lumapit kay Yorme. May video dito yan, ha. Kung gusto niyo hanapin, na andito lang naman sa Itbulaga yan, makikita niyo. Sa page ni Yorme, yung anak niya na nasa ospital na walang pangbayad yung ali. Tinulungan ni Yorme dahil sa G sa Gedling. So, yun ba? Doon mo makikita ba kung ano yung mga excuse me, learnings at mga natutunan mo sa noontime show. Okay? Dito mo kumpara kung ano-ano ba yung mga natutunan natin during during their show, during sa panonood na habang nanonood tayo sa show nila. Ano ba yung mga natutunan natin? Okay? Ito lang ang pinapakita ko, pinaparinig ko lang sa inyo. Wala namang problema kung sasabihin nyo, marating naman, sa EAT, marami di ka man totoo. Walang problema. Okay? So, kung sasabihin nyo na mayroon, ipakita nyo. Pakita nyo kung ano yung magandang learnings na natutunan natin sa show na yun. Kung sa Itbulaga naman, ay hindi, may sinasabi doon na ito. Alam mo nung nakaraan, inakasahan kanina si Buboy na tinanggalan daw ng mikropono yung matandang babae dahil yun nga, inakasahan nila kasi daw sinasabi daw TBJ. Sa totoo lang, wala naman ako narinig na TBJ doon. At yung isa pa, nung pumunta sila sa Yorme, yung sinisigaw ng mga tao, ginawan pa ng malisyosong impormasyon. Imbis na sinasabi ng mga tao boxing, sinasabi nito ngayon ng mga cancer vlogger na boxing daw. Klaro naman sa video sinasabi boxing, hindi boxing. So, yun. So, ngayon, iiwan ko sa inyo ngayon, ano ba yung natutunan nyo sa show? Okay? Sa Itbulaga. Kasi Itbulaga at saka versus sa kabila, sa TBJ A18. Hindi tayo naninira dito, ha. Ang pinapakita ko ito, andito yung nangyari to. Naka-record to sa YouTube, pwede nyo tignan. Kung sabihin yung fake news, nandito. Yung mga pagmumura, yung halong naiinggit, parinig, tapos ang kabila ni isang parinig, wala kang narinig. Okay? Wala kang narinig na masama galing sa kanila na talagang direct to the point na sinasabing ganito, ganyan ang parinig. At yung mga pagmumura. Kung may makita kang pagmumura sa kabila, walang problema, may ipakita kang ebidensya, pwede mo namang ipakita yan, okay? Mamaya yung kanina nangyari. Doon ako na medyo na believe kanina nangyari sa G sa Gedli. Sandali. Kasi dito sa YouTube kasi puro mga fake live. So November 14. Sa iyo, kami. Reggie Bautista, belated happy birthday. Ito yan. Tutulog pa. Ikaw ang judge ngayon. 5 bulig, pare. Hindi nakikita. Para Remo, ring na lang may natin. 5 bulig ka ba? Nanood ka lang ng Itbulaga? Oo. Okay, next. Sige, bago kumanta, baka Pick may up line. pick up line. Ito yung ginawa na Yorme. Pick up line. Bawal Ginawa nilang may para maiba naman ang G sa Gedli. Hindi lang yung
nasa labas, namimigay ng pera. Okay. But Alam mo muna yung ano dito mo sa mo akin, makita ticket on line. how they will interact with the audience. How they will fulfill the promise promise by It Bulaga na ang bida sa kanila ay yung audience. Walang halong mura, walang halong malisya, walang halong masamang salita. Tulad nung nangyayari dun sa kabila. Okay? So, totoo nga pala talaga na para sa tao, para sa audience, ang bida sa bagong It Bulaga o modern It Bulaga. Especially G sa Gately. Ang galing talaga ni Yorme. Talagang naisip niya na ang ganitong estilo is hindi lang nakakatulong but nakakapagbigay ka pa ng totoong saya at learnings. Siyempre, learnings sa audience. Kasi ito ang sitwasyon ni ate, single. Malay mo, si ate makahanap ng love of my life, di ba? Pero ang estilo nila is hindi yung pangbabastos, 'di ba? O hindi ka na rin na pambabastos dito. Which is binibigyan ng tulong at saya ang mga tao while nabibigyan sila ng pag-asa sa buhay nila. Like love life of my life, kahit love life. Like love life, 'di ba? Possible love life sa buhay nila. Kasi ate, single daw eh. Yun po. Yun lang naman ang masasabi ko, no? Ang ang topic natin ngayon medyo may konting paghahambing sa TVJ Sugod Bahay tsaka J sa Gately at ano ba yung purpose nila at ano ba yung gustong klasing audience na ano bang klaseng audience na mayroon sila at ano ba yung klaseng learnings na gustong ituro nila sa audience. Okay? So iiwan ko na sa inyo kung ano yung judgment nyo kung sino ba talaga sa mga noontime show ang nagtuturo ng values at also values and also mabuting ano tawag ito mabuting aral di lang para sa bata but also sa matatanda. Sabi nga ni Yorme, give love to others. Ayan, lagi sabi ni Yorme, I love you, di ba? So sa mga baser diyan, no? Ito na masasabi ko sa inyo. Ang katotohanan ay laging mananaig. Ang kasinungalingan ay laging talo. Kahit anong sabihin nyo dyan. Ako, binabasa ko naman yung mga comment nyo doon sa last video ko, no? May nagtatanong kung bakit daw walang endorsement. Hello? Natutulog ka ba o nanaginip ka lang? Paano mo nasabing walang endorsement? Para lang may masabi ka, sabihin mo walang endorsement. Kung wala endorsement, hindi hanggang ngayon, bakit wala na sana yung It Bulaga, di ba? Wala na sana yung sponsor na San Miguel Beer kay Yorme. Diba? So, wag niyong linlangin ng mga tao, please lang. Wag kayong manlinlang ng tao kasi hindi lahat ng tao tanga at syunga na mauuto nyo. At ano-anong pinagsasabi nyo, mauuto nyo at maniniwala. Kasi, ang tao ngayon is natuto na rin. Hindi lahat marami-rami na ring tao na natuto na. At alam nila kung ano ba yung fake news o hindi. At ano ba yung matutunan mo diyan sa isang show, kahit hindi noon time show, sa isang show, or wala ka bang matutunan diyan. Alam ng tao mismo yan. Kaya sabi ko, yung ratings na yun ay hindi pwedeng imanipula ng mga trolls at mga fake or mga cancer vlogger. Oo, sasabihin natin minsan tumataas yung rating ng AAT, minsan bumababa yung rating ng AAT, minsan tumataas ang rating ng Itbulaga. Ibig sabihin yan, yan ang totoo. Yan ang totoong ratings ng mga noontime show sa Pilipinas sa ngayon. Yan ang sinasabi ko totoong organic. So, sabi ko, don't panic. It's organic. Okay? So, cool ka lang kayo, kaibigan. Cool lang kayo. Huwag kayong masyadong mainiti ng ulo.
Kasi yun nga, sabi nga sa unang kanta, baka sa ospital ang bagsak nyo. Okay? Doon lang naman kami sa katotohanan. Kung sinasabi mong mali ako or nagsisinungaling ako, patunayan mo. Magpakita ka ng ebidensya na dito po yung sinasabi ko. Madali lang naman yan. Di ba? Huwag mong ipakita na troll ka. Puro ka lang satsat ng satsat. Basta may masabi lang. Nasabi ko nga, pag mga troll, senseless yung pinagsasabi. Senseless. Okay? Ay, maya-maya nito, mga ilang araw, biglang titira na naman ng cancer vlogger para sabing ganito, ganyan. Ang problema kasi sa mga cancer vlogger, wala kayong tinatawag na unique o yung tinatawag na authenticated na ebidensya na totoo yung pinagsasabi nyo. Ako, sinasabi ko kasi, kanina pa lang. Baka sabihin mo, gawa-gawa ko lang. Pinarinig ko sa YouTube. Ganyan, naka-upload naman YouTube. Alangan man ang i-report. I-report nyo kung mali yan. Nabalita naman, di ba? So, yun po. Yun lang masasabi ko. Ano? So, kulang kayo, kaibigan. Ang lahat ng noontime show ay nakakatulong naman. Ang masama nga lang, yung mga nagpapakalat ng mali-maling balita, no? Mga bad publicity, no? Para lang yung kabila, para yung pinapaboran nila, tumaas yung rating, which is very bad. Alam yan mismo ng mga matitinong manonood sa inyo. Alam nila yung ano yung tama o mali. Sila alam nila yan. Kaya wag nyo silang diktahan, wag nyo silang budulin. Wag nyo silang ibudol. Kasi totoo lang, marami na ring tao ang nagising sa budol-budol na yan at yung mga fake news na yan. So ito lang may iwan ko masasabi ko sa inyo, may iwan kong last quotes para sa inyo. Sabi ko nga, honesty is the best policy. Okay? Kung wala ka nun, sabi nga noon, last quotes ko na pinost ko sa Facebook, wala. Mahinang nilalang ka or cheap. Sabi nga daw yung sana, honesty is a very expensive gift. Especially Christmas nga, speaking of Christmas. So, yun nga, honesty is a very expensive gift. But people who don't have honesty, they are cheap. Mumurahin lang sila. O mahinang nila lang. So, yun lang naman po. Pasensya na. So, kung may nagagalit, pasensya na. Pero, doon lang po tayo sa katotohanan. So, again, God bless sa lahat. More powers to come. And, again, advance, malapit ng Christmas. So, Merry Christmas. And, malapit na rin ng New Year. Happy New Year. So, bye-bye guys. God first. Ingat.